Basahin ho ninyo yung sulat to ng San Marcos, Saint Mark, mga kaibigan. Yung naidetalye ho nung siya po ay nag-ministeryo pa. Diba? Opo, ginawa ho niya yan sa dagat eh. At napakaraming mga talinghaga ho yung ginamit po ng Panginoong Hesukristo para maintindihan ng tao. Pero medyo mahirap talaga, no? Kaya pinapaintindi niya sa kanyang mga disipulo. At tulad nga ho, mga kaibigan, kung ano ho yung na-experience po ng mga disipulo ay nai-experience din ho natin. Amen? Amen. Tulad na lamang, partner, yung ito nga, yung sinasabi ko, sa problema natin ngayon, para tayong nakasakay, mga kaibigan, sa bangka, sa motorboat, sa ano bang tawag doon? Tama, hindi motorboat yung sasakyan nila dati. Balsa. Balsa ba yung tawag Balsa. nila? Hindi. Basta boat siya. Bangka, oo. Bangka, malaking bangka, mga kaibigan. Parang ganun ho yung buhay po natin ngayon. Gumaganyan-ganyan ho. We are sailing. Sabi nga ho nila. Diba? Sa buhay po natin ito, minsan may alon, minsan may kinakaharap tayong unos. Paano tayo lalaban? Diba? Sana'y wag tayong ganun sa mga sa mga disipulo ng panahon na yon, dahil noon pa naman ay hindi pa naman nila kilala ang Panginoong Hesukristo na siya ang anak ng Diyos. E paano na ho ngayon? Na alam po nating lahat na siya ang anak ng Diyos, partner, at siya yung pinadala, at siya yung partner, kumbaga middleman mediator, mamamagitan sa Ama at sa atin pong lahat. So ganun po ang buhay po natin. Talagang para ho tayong mga disipulo noon na kasama ho niyang sumakay sa bangka. Alright? Or boat. Na kung maalala ho ninyo nung sila ho ay naglayag, tumawid ho, mga kaibigan, para makapagpahinga sa Galilea, sabi nga ho, ang sabi, mas maganda yung ngayong gabi, maglayag tayo, sabi. Kasi malamig ang panahon, walang masyadong alon. Pero tignan ho ninyo, di ba? Alam ng Diyos eh. Diyos ka eh. Tama? Si Jesus ay Diyos eh. Alam niyang may mangyayari. Pero bakit pinayagan niya at siya pa nagsabi na tala maglayag tayo? Yun yung pagsubok sa buhay, partner. Kung ikaw mangingisda ka, na aamoy mo kung meron pa parating ba na malakas na ulan, storm, diba? Pero naniwala pa rin sila nung una sa kanya eh. Parang ganun ho sa buhay natin ngayon, mga kaibigan eh. Di ba? Hindi natin alam yung pagsubok ng Diyos eh. Pero susubukan niya tayo, pero hindi niya tayo iiwan. Amen? Amen. Ano ho nangyari noon? Parang ganun ho yung kinikwento ho natin ngayon. Ganun ho yung buhay po natin ngayon. Hindi po ba? Nung sila ho ay naglalayag, ano ho nangyari? Mga kanyusik. Diba? Ang ginawa ho ni Jesus ay natulog ho doon sa hulihang parte ng bangka. Natulog ho siya noon habang naglalayag. Inaabot ho sila ng malakas na bagyo, kaya't yung bangkang sinasakyan ho nila ay hinampas na malalaking alon at ito'y halos mapuno ho ng tubig. Alright? Ngayon, natutulog ho ang Panginoong Hesus that time. Diba? Ginising ho siya ng mga alagad, ng mga disipulo. Anong sinabi sa kanya? Guro! Parang gano'n eh. Baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Hindi naisip ng mga disipulo na kasama ang Panginoong Hesus doon sa paglalayag. Kung mapapahamak sila, mga kaibigan, kasama si Jesus. Nalulubog. Amen? Amen. Diba? So ano hong ginawa ni Jesus para nalalamang dito sa mga disipulo niya? Sinaway niya ho yung hangin. Anong sabi niya? Tumigil ka! Tigil! Anong sinabi sa lawa? Tumahimik ka! Ano ho nangyari? Tumigil nga ho ang hangin at tumahimik po ang lawa. Ang matindi dito, pagkatapos nun, sinabi niya sa kanyang mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?
Sa buhay po natin na tinatahak ho ngayon, mga kaibigan, napakaraming problema ho eh. Napakarami hong mga pagsubok sa buhay na dinadaanan ho natin. Hindi lang ho, pampersonal. Even ho, sa natin, sa buhay natin ngayon tinatahak. Nandyan kayong mga sakit, tama? Mga virus, kung ano-anong mga klase mga virus, sakit na kinatatakutan ho natin. Nandyan ho yung pang-araw-araw natin pamumuhay, napakamahal po ng mga bilihin. Diba? Nawawalan yung iba nawalan ng trabaho, yung iba namatayan. Diba? May mga sakit. Ito ka, mayroong kalamidad. Kaliwat ka ng bagyo, mga kaibigan. Habang bumabagyo, nililindol naman. Pumuputok ang bulkan. Gera dito, gera doon. Nagtataasan lahat. Diba? Para tayong kawawa, hindi po ba? Sa tingin ho ba ninyo, kung tatanungin ho kayo, sumusuko na ba kayo? Kaya pa ba? Diba? Naniniwala ba kayo na talagang may Diyos? Nararanasan ho natin ngayon, mga kanyusik, kayo ho na nakikinig ngayon, ano man ho ang pinagdadaanan nyo ngayon, naniniwala ho ba kayong may Diyos? O baka mamaya magtanong kayo, bakit ganon, Lord? Hinahayaan mo kami. The boat is sinking. Amen? Amen. Pangkalahatan po yung tanong ho natin. Diba? The question now is the same as the question of Jesus to His disciples. The question for all of us today. Why are you afraid? Do you still have no faith? Lalo na ho ngayon, sa ating panahon, na alam na ho natin na si Jesus, mga kaibigan, ay anak ng Diyos. Napatunayan na ho eh. Nangyari na. Ngayon pa ba tayo mawawalan ng pananampalataya at tiwala ho sa Kanya? Ngayon pa ho ba tayo matatakot? Tanong mo yun, mga kaibigan. Sabi nga ho, always remember, mga kanyusik, where Jesus was when the disciples panic. Nagkaroon ho ng panic and were certain of sinking. Nasaan ho siya nun? Tanong. Ha? Tanong po, nasaan po si Jesus nun? Nandoon po. Kasama niya ho sila. Alright. So, the Jesus before and the Jesus now, opo, na nilalapitan ho natin, binubulungan ho natin, hinihingan po natin ang kahilingan, dinadasalan po natin na magbigay ng awa ho sa atin, is the same Jesus kung ano man pong tinatahak po nating buhay ho ngayon or anuman hong sinasakyan ho nating bangka sa buhay po natin ngayon. Mga kaibigan, kailangan lamang ho nating magtiwala. Tiwala, tiwala, tiwala. Napaka-importante ng pananampalataya, partner. Gabutil man ito ng mustasa. Ang pananampalataya. Ito lang ho yung sinasabi ni Jesus sa atin. Diba? Huwag nang sinlaki ng sinlaki ng nyug, mga kaibigan. Sinlaki na lang ho ng mustasa. Yun na lamang ho yung sinasabi ng Panginoon sa atin, sa ating pananampalataya. Gabutil na lamang ho ng mustasa. Alright? So sana ay pagnilay-nilayan ho natin ang mga bagay-bagay sa buhay po natin. Ano ho ba ang kulang ho sa atin? Baka ho ang kulang sa atin ay si Jesus sa buhay po natin. Alright? Dahil sabi nga ho, hindi niya tayo iiwan kailanman. Okay? So, ganun pa man po mga kaibigan, alam ko maraming katanungan po sa puso po natin, sa atin po. Minsan nagagalit ho tayo. Tama? Nagagalit ho tayo kasi yung mga pangarap po natin, mga sana, 'di ba, na gusto natin na mangyari sa buhay po natin ay hindi agad nangyayari. Pero yung nga, may kasabihan po tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. minsan, ang problema lang ho sa atin kasi, inaasa na lang ho natin lahat sa Diyos. Amen? Amen. Na Lord, bahala ka na. Para bang, okay. Naghihintay lang na bumaba yung biyaya, no? Walang ginagawa. Parang wala na, hindi ka nagagalaw because isinabi mo sa Panginoon Diyos, bahala ka na. So ikaw nang bahala sa amin. Tama ba yun?
Di ba? Hindi ho eh. Nasa Diyos pa rin ho ang awa. Gagawa ho tayo ng paraan. At tutulungan po na tayo ng Panginoong Diyos. Tulad ng sinabi ko, ano man ho ang meron tayo ngayon, kasama ho natin ang Diyos. Ang pagkukulang lang ho natin ay ang manalangin, tumawag sa Kanya. Opo, nandiyan lang ho siya. Oo, inaantay niya ho tayong lumapit. Hindi ho siya yung dapat lumapit po sa atin at magtanong, "Huy, Dailin, ano bang problema mo?" Oh, hindi ho ganon, no? Dapat tayo po ang lumapit po sa Kanya dahil tayo ho ang nangangailangan. Amen?